malusutan kaya, malampasan kaya ni dating Secretary Mark Villar, ngayon ay senador, at dating Secretary Manny Bonoan ng DPWS na ngayon po ay kapwa under investigation matapos nga po na mawala na si Joseph Cabral. Kasi parehas po na nagsilbi si Joseph Cabral dyan sa dalawang sekretaryan nung panahon ni Duterte at ng kasalukuyang gobyerno. Si Bonoan po, bago yan nawala sa public force ng matagal-tagal pong undersecretarian ng panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo. Tapos nawala yan, napunta sa private sector. Pagpasok ng Marcos administration, ginawa yang secretary ng DPWS. Si Mark Villar naman, Senador Villar, from day 1, noong 2016, naging public works secretary yan. After 5 years, nung mag-eleksyon na nag-resign, pinilitan niya ni Undersecretary, dating Congressman Mercado, kung di ako kakamali. So, yan po yung mga background. Hindi ko sinabing guilty sila, sinabi ko lang malusutan kaya nila. Kasi kapwa sila under investigation ng ICI at kinasuhan sa ombudsman o nirekomenda sa ombudsman. Okay? Kaya mahalaga yung tanong kung ito ba'y malulusutan kasi nga po malaki at maraming alam itong si Joseph Cabral. Ang pag-asa nila ngayon kung paano makakakuha ng testigo at mga impormasyon o ebidensya dahil nandiyan pa naman yung mga district engineer. Nandiyan si Undersecretary Bernardo na isa sa mga naghayag din na maraming kinalaman dyan ho sa flood control scam na ito. So mukhang hindi gaano napag-usapan si Cabral, mas marami palang alam ito. Para lumalabas na mas marami pang alam ito sa operasyon kumpara doon sa mga sekretary. Kasi matagal-tagal na po ito. Kung di ako nagkakamali, parang hindi lang 10 years o 11 years na ito'y opisyal, mataas na opisyal ng DPWS. Matagal na pala ito nagtatrabaho sa gobyerno bago siya tuluyang nawala nitong isang araw. So, hindi maiwasan talagang maraming tanong at maraming panghihinayang. Sana nakakuha ng kompletong impormasyon ang Department of Justice, ang Ombudsman, ang ICI bago nangyari ito. Kasi kung makadiscover ng ebidensya, dokumento sa opisina o bahay o anumang personal galing kay dito sa pamilya ni Cabral, mahina na yon kasi wala na yung tao. Kasi yung dokumento at kung anumang makikita, kung wala naman hong pagpapatunay na yun, kung paano. Halimbawa lang, may listahan siya ng politiko. Hanggang ganun lang yon. Pero sino magpapatunay ng listahang yon, kasama sa korupsyon? O yung dokumentong yon ay dokumento sa korupsyon? Wala. Mahirap na mahirap kung patunayan yon. Kapag wala na yung may-ari, yung gumawa ng listahan, naghawak ng dokumento, o anumang ebidensya. Pag nawala na ang may hawak na ebidensya, paano mo matutunayan? For publicity, pwedeng pag-usapan. For investigation, ganun lang. Pero pagdating sa korte, ayaw ko naman pangunahan. Mahirap patunayan ang dokumentong na-recover kung walang papatunay mula mismo doon sa gumawa ng listahan kung sino man yung mga nasa likod ng scam. Yun po yung malaking nawala. Maliban na lang kung meron sinumpaang salaysay at tinukoy ni Cabral kung sino-sino yung mga kasapakat niya. Dahil problema, kung di ako kakamali, kahit ito sa anumang hearing sa Kongreso at Senado, puro naman siya denial Wala akong alam dyan, puro ganon. Pero kinukonfirm niya na yung kanyang kapangyarihan kung paano gumawa ng programa para sa mga project o kung paano nakikipag-ugnayan siya sa mga proponent ng mga congressman at senador sa mga project. Yun yung kanyang alam. Problema, wala na. So medyo mahirap. Tingnan natin kung anong klaseng diskarte ng mga otoridad na malalim na nag-iimbestiga kung paano nila ma-establish yung dokumento at mga dating sinabi bago namatay si Cabral kung paano maging ebidensya laban sa graft in corruption. Malaliman pong investigasyon. Kasi pag hindi ho napagtugma-tugma yan, hindi ho na-justify na mabuti, baka maging basihan pa yan para ma-dismiss pagdating ng korte, pagdating ng trial, ang mga ebidensyang ito. So sana mayroon pang matataas pa rin opisyal
ng pamahalaang buhay na may saksi o nakasaksi ng pangyayari at may basihan para ho sa pagpapakulong, pagpapakalaboso sa mga lahat ng sangkot dito sa katiwaliang ito. Magpapasko na at magbabagong taon na, ito pa rin yung pinag-uusapan, wala tayong magagawa. Huwag kayong mag-alala, tuloy naman ang Pasko. Kahit anong pagsubok sa mga Pilipino, pagdating ng okasyon, masaya pa rin. Kaya ang diwa ng Pasko, nandyan pa rin, masaya pa rin ang mga bata. Ngayong papasko at magbabagong taon yon. Pero siyempre, ang paghahanap ng katotohanan, paghahanap ng malalimang galaw ng gobyerno para panagutin ang lahat, yan ay huwag nating kalimutan. Obligasyon nating hanapan sila. Obligasyon tayong paglingkuran nila dahil sila ay nandyan sa gobyerno. Kahit sino pa. Tama yung sinabi ng Pangulo, walang sasayanging oras at panahon. Iimbestigahan at pananagutin ang lahat. Medyo mabagal lang kasi yan ang sistema ng hustisya. Yan ang sistema at epekto ng rule of law. Hindi pwedeng pabara-bara. Pero ang atin lang panawagan sa mga otoridad, huwag kayong magbigay ng specific na date o araw na may mangyayari tapos hindi naman mangyayari. Paghahanapan kayo katulad niyan. Sabi niyo December 15, meron kayong ipapahuling malaking tao. Meron kayong papakulong ng malaking tao bago magpasko, hindi naman yata mangyayari. Hanggang ngayon wala pa. Yan ang sinasabi natin. Mag-imbestiga kayo na mag-imbestiga. Lahat ng klaseng investigasyon gawin niyo, pero huwag kayong magsabi ng araw, oras na may makukulong para hindi kayo asahan. Ipakita niyo sa gawa, hindi sa salita. Iwasan ng sobrang publicity. Iwasan ng sobrang interview. Iwasan ng lahat ng mga puro speculation. Kaya tuloy pagka ikinalat ng media at ng social media ang inyong mga sinasabi, kayo ang hinahanapan ng taong bayan sa bandang huli. Pati yung mga naghahayag at nagbabalitang katulad natin, pinaghahanapan ng resulta ko ng aming binabalita. Akala nila kami yung gumawa ng balita. Hindi. Ang ating binabalita, yun lang pinanggagalingan at sinasabi ng mga otoridad. Kahit si Pangulo Marcos, nagsabi niya bago magpasko may makukulong eh. Yan din ang sinabi ni Secretary Dizon. Yan din ang sinabi ng ICI. Yan din ang sinabi ng Ombudsman. So, yan kaya naghahanap ang tao. Hindi yan fake news. Lumabas yan sa mga press conference niya yung pinatawag at mga statement at interview. Kaya, yan ang ating sinasabi. Huwag kayong magagalit. Tinutulungan ko ang gobyerno para sa paghanap ng hustisya sa nawawalang pera at abuso sa mamamayan. Pero yun yung pamamaraan sa nakaraan dapat maging aral ito. Ipakita nyo na may nakaposas, ikukulong nyo ang kahit sino. Yun ang mas gusto. Pero yung interview na puro warning, puro pagbabanta, puro schedule, alayan. Walang hustisya dyan. Puro paganda lang yan. Ipakita nyo para totoo. Please lang po.